So, ang hemorrhoids, napakaraming may hemorrhoids. Milyon-milyon tayo may hemorrhoids. At kadalasan, pag may hemorrhoids ka, pag may almoranas ka, meron ding varicose veins eh. Medyo hawig eh, kasi varicose sa paa. So, kung ano yung gamutan sa varicose, medyo ganun din yung gamutan sa hemorrhoids. Kasi ugat din siya eh, vein din siya. Tapos, namamana yung almoranas, namamana yung varicose, yung mga ugat natin, kahit sa kamay namamana. At pag umiire, katulad ng nagbuntis, ha? Matagal nakaupo. Tapos yun din. Number 1, ang tip natin, bibigay ko na, pwede nyo ilista, high fiber food, kangkong, cabbage, okra. Pero ang pinakamaganda sa lahat, yung mga salad, yung mga lettuce na hilaw, yung mga, lagyan mo na lang ng suka, yung lettuce, mas malakas siya eh. Mas malakas siya. Mas marami siyang fiber, pag dumi mo, talagang ganda. Tapos, number 2, bawal na bawal uminom ng pampadumi. Ha? Bawal yung mga pampadumi. Alam ko marami sa inyo nakikinig, kaway-kaway, baka hindi nyo alam, bawal to, baka napapanood nyo, sinasabi, inumin, wag inumin yung mga laxatives, bawal, yung pag isang tableta inom, dudumi, yung mga Bisacodil. Pwede inumin isang beses, 2 beses, pero hindi pwede pa ulit-ulit. Yung mga slimming tea, mga pag-inom, pampadumi, basta kahit anong ininom mong tea o supplement, pag ininom mo siya na biglang mapupururot ka, hindi po maganda yon kasi laxative siya eh. Laxative. Ano mangyayari? Number 1, babagsak potassium mo. Labas ng labas yung dumi, puro tubig. Bumagsak ang potassium mo, magloloko ang tibok ng puso. Magloloko ang tibok ng puso, mamamatay yung pasyente. May namamatay. So, that's 1, delikado. Number 1, yung dumi din ng dumi, ang mangyayari sa bituka mo, magagalit siya. Magagalit yung bituka. Kasi pinipilit mo siya gumalaw ng gumalaw pag hininto mo yung tableta. Pag hininto mo yung slimming tea o yung pangpadumi ng tea, hindi ka na makakadumi. Ayaw ng hindi na gagalaw yung bituka mo nang hindi ka iinom nitong tableta. Dependent ka na. Na-addict ka na. Tawag dyan, laxative abuse. Laxative abuse. Na-addict ka doon. Dahil sa kakainom mo, gumalaw ng gumalaw, ayaw na gumalaw. Marami sa inyo, ganyan ang problema. Di ba? Marami sa inyo, ganyan. Kaya tuturuan natin kayo paano maka-recover dito sa laxative abuse na hindi nyo alam na inom lang kayo ng inom. So, sabi ko, tanggalin nyo na itong mga pampadumi nyo iniinom, palitan nyo na lang muna ng mga prutas. Pakwan, peras, papaya, prunes. Tapos, gano'ng karami, mga 2 cups in a day, tansyahin mo, yung tama-tama sa pagdumi mo. Tapos, yung mga prutas, ang secret ko ganito, mas hahalu-haluin mo yung prutas. May pakwan, may papaya, may pinya, may grape. Mas halo-halo, mas malakas yung epekto. At isa pa, napakahalagang tip, mas hinog. Mas hinog, mas matamis, mas malakas yung pampadumi. Pero yung tamang-tama lang. Huwag din isang buong papaya, magtatai ka naman. Konti-konti lang. Just the right amount, tansyahin mo araw-araw para makadumi ka. At makaiwas tayo sa laxative abuse. Delikado po yun. Kasi pinilit mo dumumi. Mas maganda pag dumi every day, every 2 days. Huwag naman every week. Pwede nyo i-post gaano ba katagal ng dumi nyo. Kung every week nai-imbak yung dumi sa tiyan mo. Pag na-imbak, yung dumi nakadikit sa colon, baka maging colon cancer. Yun ang isang cause din eh, ha? So, yun iniiwasan natin. Ito ang tiyan, ito ang bituka. Pag colon cancer, dito sa baba yan. Colon cancer yan. Ito, yan, colon cancer. Delikado to, nakakamatay. Kung almoranas, dito lang sa dulo. Ayan, konti lang siya. So, masakit pa rin, dumudugo pa rin, pero hindi ganun kadelikado. Paano malalaman? Siyempre, pag nakapa mo, may almoranas, almoranas yun. Pero kung dumudugo, wala ka naman nakakapa, ay baka colon cancer yon. Tapos, hindi rin tayo sigurado. Minsan, may almoranas na, may colon cancer pa. Hindi porke may almoranas, sure ka na walang colon cancer. Pag colon cancer, bawal kumain ng mga matataba. Ha? Yung mga mahilig kumain ng taba, lechon. Alam ko, mahilig kayo ganyan sa mga fatty foods. Talagang tigilan nyo na. Yun talaga #1 cause. Matataba, fast food, karne. Yung mga kinakwento ko lagi.
Magbagong buhay tayo. Ito naman, pag-usapan natin about hemorrhoids. Kung hemorrhoids lang, mas kaya natin gamutin yan. Ito yung sa may puwetan. Papakita ko ito sa may puwet. Yan. Ang hemorrhoids, para siyang varicose veins. Medyo hawig siya. Ito, ipapalaki natin. Papalaki. Pag lumaki, ito na siya. So, pina-enlarge natin. Ito na itsura niya. Merong mga laman-laman. Para siyang varicose veins. Kung may varicose sa paa, parang varicose siya sa puwet yan, lumalabas yung mga ugat. At dahil dito, pag dumudumi, dito lumalabas yung dumi ng tao. Paglabas ng dumi, pag matigas ang dumi, sasabit dito, dugo. Pag sabit dito, dugo. Ang nararamdaman, alam ko to, may hemorrhoids din ako, parang napupunit. Tama ba po? Parang napupunit, nahihiwa, napunit. Pag kita mo sa tissue, dugo. Minsan sa bowel may dugo, 'di ba? Alam niyo 'yan, nakakatakot. Ito ang stages ng hemorrhoids. Tandaan niyo maraming stage. Hemorrhoids, Almorana stage 1, ito. Ito yung puwet natin. Ito lumalabas yung dumi. Andito pa lang siya, lumalabas-labas pa lang yung hemorrhoids. So stage 1, baka dadaan pa yung dumi, hindi naman gano'ng sasabit, 'di ba? Lalo na kung malambot ang dumi. Pag malambot ang dumi mo, hindi sasabit. Pero kung malaki yung dumi, ang tigas, yan sasabit yan. Stage 2, kita nyo lumabas na siya. Medyo lumabas na. Ayan, dudugo na to. Kasi pag sumabit, dudugo na to Stage 2 na to. Sabihin, kakaire, bagong panganak, di ba? Bakit nagkaka-almoranas? Explain ko mamaya, kakaire, kakatayo. Okay, kakaire. Dito naman tayo. Pagdating naman sa stage 3, ito, talagang nakalabas na yung almoranas. Yan, nakalabas na siya. So, pag nakalabas na siya, medyo dudugo na to. At minsan may makakapa ka na doon sa may puwetan. May makakapa ka na dito. Okay? Tapos ito sa stage 4, talagang nakalabas na. Hindi na bumabalik. Ito na stage 4 Nakalabas na, may laman ka na nakakapa. Yan, may laman ka na nakakapa. So, papakita ko kung anong gagawin natin para hindi magka-almoranas. Yan ang mga tips natin. So, sa pagkain, ito yung kakainin ninyo. High fiber, Ito ang number 1 secret ko. Tuturo ko yung secret ko, inaaral ko maigi. Dapat malambot ang dumi. Ito, yung mga salad, yung mga lettuce. Kumain kayo ng lettuce, isang bowl araw-araw. Pag lettuce kasi, maraming fiber yan. Nagbubuo yan sa may maraming fiber yan sa tiyan natin. Parang solid siya Kaya paglabas ng dumi mo, ang ganda ng labas. Maganda ang labas kasi may bulk siya. Biglang lalabas ng diretso. Hindi katulad pag kumain ka lang ng kanin, karne, kanin, pork chop, kanin, adobo, titigas yung dumi. Kasi yung adobo, pag natunaw yan, parang isang solid na bilog na. Pero ito, daming fiber yan. Kaya pinapakita ko. Parang dami siyang mga sanga-sanga na malilit. Kaya ang ganda ng paglabas. Solid lahat yan. Mag-high fiber. Diba? Alam niya na may hemorrhoids. Bibigyan kayo ng fiber capsules. Diba? Mga fiber na iniinom. Bakit? Ito na, natural fiber. So, fiber yan. Fiber reduces hemorrhoids. Tingnan niyo maigi sa gulay, maraming fiber. Yan, carrots, maraming fiber. Ganda ng paglabas ng dumi. Simple lang. Tapos, bukod sa fiber, sinabi ko, yung diet mo ayusin para maganda yung pagdumi, hindi sumabit. So, kain ng maraming fruits, kain maraming fiber, vegetables, maraming tubig, Siyempre, pag hindi ka inom ng tubig, titigas yung dumi mo. Common sense, di ba? Kailangan maraming tubig, 8 to 10 glasses. Tapos sa fiber, maraming fiber. Mga 1 cup, 2 cup sa araw. At sa prutas. Papakita ko yung mga prutas na kailangan mo kainin. Sasabihin ko na, pwede nyo ilista. Ang secret namin ni Doc Lisa, 4-piece. 4-piece na prutas na pampadumi. Pakwan. Pakwan. Number 2, pears. Pears. Number 3, papaya. Number 4, prune juice. Mura lang ang prune juice. Mga 120 pesos lang. Pwede rin ang ubas.
mangga nakakatulong din. At itong lettuce nakakatulong din.